Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. Mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi di ba binabaan mo sweldo? And I believe that this woman, Miss Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Yung pong amo kong lalaki. Bakit kay hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yung nagpinto nila sa akin kasi wala din po ako nasa kwarto nga po kami. Ay Pinabubuloanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali, Quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo dinala sa doktor? Ba't hindi mo nalang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. that is Ayon my sa iyo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi po- pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapauwi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapauwi Second ko day na mo po. lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi Opo, mo kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So po ibig may mo bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapauwi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa, kasi kumbaga po, Ay, sinasabi mo, may tama na sa utak. hindi, eh. hindi pa, On hindi, the second day, na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapauwi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Eh Kasi bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor. Tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, eh di ikaw, pero ang pasuldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang. Kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinapalayas mo na siya. Correct? Ay bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha. Opo, ayaw niya. Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000.
kada buwan ng sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Bakit mo inoperan? And siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na tagatulong na lang po ako. Sabi po ng Okay. ganun. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba Mga- pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya. Lalo pat nung nalaman mo na meron siyang problema sa pag-iisip, syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa mga kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya hindi na ko po, para sunduin siya. hindi ko po nasabihan yung kanyang mga Bakit kamag-anak, mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi ng totoo. Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, dapat yon nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa anong ginawa mo, and then doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya ididimanda pero nag-aregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Oh, Honor. tapos hindi mo pinagamot nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang, tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo pinapauwi mo ayaw niya kaya binabaan mo sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po dun sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc., doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat, kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende kung ano sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo cargo. Kasi nga, tinimbre mo at itinimbre mo yung chairman. Ganon yun, di ba? Ganon din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng labas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? O, magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Nung time O, kasi, dito rin dapat everything is recorded. Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin buhay ng tao dito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, wala, may time ka na mag-record. Pero pag taong pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad, ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Di ba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionabling yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. Salamat, Senator Jinggoy. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers, Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot mo ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, di 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok eh. Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan? Ilan daliri mo?
Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 23. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Senator Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna Senator Tingnan mo Estrada. to Makinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama. Kaya nakakatakot, tama. May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama. Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng... Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mga tao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. May tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Regardless, Tiwala na po ako. diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niyo po anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi Oh. nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo, mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go into marami an po. executive session? Madam Franz. Senator Jinggoy, Senator De La Rosa, Mr. Chairman, take the with the floor. permission of Senator Go ahead, Jinggoy, go ahead. isa lang sana para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LV? Obserbahan ba nyo na Ba yung parang buwang? may sira sa ulo? Wala LV? po. Ha? Di po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LV, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Di po. Ikaw, Denmark, Hindi rin po. ikaw, Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LV. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Hindi po nang bubugbog. Sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha-mukha ko po. Eh, ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, nung tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo ka kay Patrick, huwag na kay Aling LV. Parang naganon ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod, Oo. hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo yun.
Ha? Hindi po totoo. Kinabubulaanan nga ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Ate LB, pinagbigyan naman po naman ng Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa. Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukan siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta ang nakita ko lang Ayoko po, ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? wala, hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, nang nakatukong siya ng mahaba dito, kaya wala pa ako na, may Sa tagal kung mayroon mo, man. anong pangalawang araw? Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat, Sugat? mga sugat-sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Hindi po Sa pa tagal niya nagtatrabaho sa inyo, Ma- since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay, parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 na mga- days? Opo. ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya, na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor, Okay, kaya hindi lang ako, hindi mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay Napaka-normal nila. nung pumasok sa bahay niyo, no? sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasana siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa. Very lame ang defense mo, ma'am. Very lame. Nasasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na, tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na. Puro ka walang alam. See? Hindi tamang sagot yan. Dito lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Diba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Amo nung si Bonito Baran, kung saan ay we jailed him here, and eventually both of the spouses were convicted for reclusion perpetua by the Supreme Court. Anyway, alam mo, nakalimutan ko na yung kung saan ako nagtapos sa tanong ko sa iyo, Madam Franz. Okay, tinanggi niyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling LV. Correct? Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama po pa? Tinanggi niyo nung nakaraang hearing na sinaktan niyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Nung Piklat? mga 3 days po. Saan ang Mga 3 piklat days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, sa galing tsaka yung sa ulo. peklat. Wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok siya sa'yo? Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako, tiwala din naman po ako sa tao, kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon katulad ni JM, ni Dodong at ni Patrick. Okay. Meron pa rito ha. Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo.
Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh. Meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato sa LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa Barangay Holto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito, Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa mukha. Tapos po tinatanong po ako, sino may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagkakot ng basura. Opo. Okay. Tapos po pinipicturan nga po ako. Tapos po dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki. Bakit kayo hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo, na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. opo. Tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo, Makakasagot pa itong tiga DSWD. Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha, sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinuha ng garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga Mindoro, Tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po payagan. Tapos po, tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, pinahayaan mo na lang yung Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pag-ipi. Okay. Wala video? O habang piniplay yung video with the permission of the chair. Habang hinihintay natin yung video with the permission of the chair, I'll just continue asking questions. Okay. You may proceed, Senator Estrada. Madam Franz, Hindi ko po alam. Sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yung pang sabi niya sa ito amin. may sinasabi mo nakarahilig, sinabi mo. Kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga kasamahan niya. Ngayon, hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanang mata dito kako. Ay, hindi sanay ng pagkabulag yun. Dito po. Hindi nga magiging sanhi ng pagkabulag niyan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi yung kasi may mga dugo yung may mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko sila sa'yo. nga po ng JM nga po. Kinutusan nga lang ni JM, hindi naman magiging totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya ay sinuntok dito kaya po may dugo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. Ako, nakikinig lang ko to sa sinasabi ni Ginang Franz Ruiz. Madam, Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yun. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, tatago niya. Pero pag-attempt na ipaggamot itong si LB, dahil sa mata niya nabubulag, na wala man ang attempt ito. Para bang, paano natin describe yung situation na ito? After ka lang, nadepensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung
yung welfare ng kasambahay mo na nabubulag na, wala kang malang attend na paggamot. I found it very hard to explain. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang nanakaw kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, anong nanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung sa Tianggian po kami, yung sa bahay yung pera na sa may bag. Allegedly, nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko Ano po sinabi mo? siya. Tapos sabi ko po, umuwi ka na ng Ate LB kung ganyan lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Para mat- Tinalkan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madumi sa pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mong paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming bisis po. Ilan? Maraming bisis po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinisweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapin niya siya nung araw na yun. Wala nga daw siya dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV. Wala po kasing kundulin. Buhat nag-start ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, kayo na masukan ng 2019. Noong August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, una siya namasukan August 11, 2019. Oh, ano ba totoo? Sinabi niya, 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Manang, France. Ang sinabi niya, kailan mo siya una nakilala? August 10. August 10. Dahil doon sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? opo, ang talaga sa amin. Ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang unang niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sandali, LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, iyon ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung start ko po sa kanya, sabi nga sa kusina na daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan. Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Basta halos malapit sa bahay nila. Tindahan po ako sa may kusina ng tindahan. Yung tindahan sa bahay nila? Hindi po sa palengke yun, Sa palengke. Alright. Basta may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Pero dahil sa barangay 7 si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa barangay 7 pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7?
Doon na po ako doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke yun, hindi ko lang po alam. Hindi, tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LV? Pa? Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? Tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Hindi ko lang po tanda kung ano. Hindi, tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yung pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isusulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017 sa pamamahay ni Franz? Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka Patrick. Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Hindi ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Fe. Diba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya sa Tini lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi. 2017. Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick, at si Dodong? Hindi ko na po tanda. Basta po nakapasok lang. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2021 din po. Ikaw, Dodong. Kailan kayo namasukan sa kay Aling Franz? Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kikita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair.